Okay, KGX, good evening sa inyo lahat. Isang discussion lang. Ito yung dapat iwasan ng mga baguhan no, sa cryptocurrency. Ako, kasi alam niyo kung bakit. Ito yung sinishare ko sa inyo is, ano ko to, experience ko to. No, simula noong 2020 na pumasok ako sa crypto, mga kapatid. Okay? So, ngayon, nakikita nyo, yung calendar natin ng trade natin sa November 1 to November 6. So makapansin natin dito, 0.23 panalo, $28 0.23 talo, $28 panalo, $52 panalo, $8 talo or $9 talo, $1 panalo. Actually mataas to eh. Nasa $34 panalo to, no? And then ito $35 panalo. Okay? So ngayon, ang mali kasi doon sa mga iba na dati ko ding mali, no? Lagi kong ino-hold ang talo ko. No? Ano ibig sabihin na ino-hold? Ngayon, kapag nag-open ako ng position, ang nangyayari mga kapatid noong time na yun, kapag talo ako, dagdag ako ng dagdag. No? No, hindi ako marunong mag-cut loss. Nangihinayang kasi ako dun sa trade. Sabi ko lagi, makakabawi yan. Sabi ko lagi, bukas baka makakabawi yan. Minsan, nagugulat tayo, bumababa ng bumababa. Lalo na minsan yung leverage natin napakataas. 'Di ba? So, yun yung nangyayari. Mas sinuhold natin yung talo kaysa panalo. Okay? So, kung mapapansin nyo, sa tuwing nagtitrade ako, ang una kong ginagawa talaga, technical analysis, naghahanap ako ng support and resistance, and then, mag-check ako ng news, no? Fundamentals dun papasok. And then, di ba, nag-TA tayo, na mag-short tayo ng 110-500. And then, stop tayo ng 108-200 to 107-800 kasi hinihintay natin ma-break ang 106. Diba kasi sabi natin, possible, pag hindi na-break ang 106, pwedeng bumalik ng 110. Kaya ang ginagawa natin, sige, hintayin muna natin mag-breakout ang 106. Na-breakout ng 106, dumiretso hanggang 98,800. Okay? So ngayon, bakit natin sinabi yun? Kasi, ganoon ako mag-trade. Diba? So pinapaliwanag ko naman sa inyo yan. Ngayon, ito yung iniwasan ko dati nung bago ko. Ay, ito yung binago ko ngayon sa akin. No? Sa 6 days na yan, 5K profit na yan. No, 5,700 profit na yan. At ano yung 5,700 na yan? Yes, malaki for me yun. Pero maliit sa iba yun. No, sa mga sanay na doon sa mga malalaking hawak na pera, maliit sa kanila yung 5K. Pero sa akin, malaking bagay na yun kasi bakit? Pambayad ko na ng kuryente yun. 'Di ba? Pambayad ko na ng kuryente yun, ang poproblemahin ko na lang yung tubig, tsaka yung kakainin ko or internet. 'Di ba? So, syempre may iba pa naman tayong extra. So, at least kahit papaano, etong maliit na puhunan na ginagamit ko sa trading is nakakatulong sa akin at pwede ko siyang pambayad, no, isa sa mga bills natin, 'di ba? So, ngayon, ang gagawin natin, ang ginagawa ko lagi, no, every time. Yes, talo ako. Kita nyo kung mapapansin nyo, bakit mas malaki yung panalo ko kaysa sa talo? Kasi nga, ang secret, wag mo i-hold yung talo mo. Cut loss. Okay? Kung yung technical analysis mo, nakuha yung TP area mo, cut loss. Okay, bawi susunod na trade. Katulad nito, nag-cut ako dito, nag-break even ako dito eh. Lumipad to, biglang bumagsak, tapos biglang bumagsak ulit. Ang sabi ko, hindi pa nakukuha yung TP area ko. Pag nag-break even to, stop ako. So, nag-stop ako. Ito, fian. Okay, then bumawi ako ng November 2. Bumawi ako November 3. Etong 4 na to is disgrasya. No? Panalo na to ng 34 USDT. No? And then ngayon, ang nangyari, hindi ako nakapag-TP. Bakit? Kasi nakaset ako lagi. Ugali ko nagsiset 20%, 40%, 50%. Ang nangyari, hindi ako nakapag-set. Ang naset ko lang cut loss. Lumipad dyan, tulog syempre ako. Tapos biglang na-cut loss. Diba? So ngayon, ang gawin nyo, mag-set kayo. No? Kung hanggang saan yung kaya nyong i-cut. 'Di ba? Ang importante diyan, kasi karaniwan sa mga traders, mas sino-hold nila talaga, no? Yung bago yung natatalo sila kaysa sa profit nila. 'Di ba kapag nag-profit ka, nagmamadali kang i-close? 'Di ba? Yung iba, yung mga bago, ay profit na ako. Nakikita nila, binabantayan nila yung market, yung price action, bantay na bantay. Kino-close nila. So, ako ang ginagawa ko, pagka gusto ko mataas ang profit ko at mababa yung talo ko, ang ginagawa ko, nagka-cut loss ako para mababa. Okay? Number 1. Number 2, kapag lumipad ng 20% to 30% yung mismong trade ko, binabalik ko yung cut loss ko ng break-even. Tulad nito. Okay?
Ngayon, anong tendency? Possible, pag bumalik sa break-even, break-even ka lang. So, ngayon, ang mangyayari, paano pag biglang lumipad? Pwedeng biglang lumipad yun. Pwedeng mas mataas yung maging profit mo. Ngayon, pag nangyari, umabot na ng 100% yung profit ko, ang gagawin ko naman dyan, ibababa ko ng 50% yung cut loss ko. Pag bumaba siya ng 50%, automatic magka-cut yun. So, yun na yun. Pero hanggat hindi niya nakukuha yung 50%, biglang lumipad ng 150, bababa ko ng 100% yung TP ko. Yung mismong cut loss. Ngayon, nakuha niya yung 100, at least 100% yung profit mo. So, ganun lang siya. Huwag niyong i-hold yan. Huwag niyong i-hold to. Huwag niyong i-hold ang talo. No? Kung kailangan mag-cut loss for me, hindi siya financial advice, magka-cut loss ako. Ganun siya. So, pero doon sa mga malalaki ang puhunan, minsan sinasalo nila yan. 'Di ba? Tayo wala naman tayong malaking puhunan eh, 'di ba? So yung 1,000 pesos natin pag naubos yun, wala na, susunod na sahod na ulit. 'Di ba? Ganoon na nangyayari sa atin, 'di ba? Ang kailangan natin mangyari is dapat profitable tayo sa loob ng isang buwan. No? Kahit papaano yung 5,000 profitable na yan. Dapat maging maingat lang. Aralin ng technical analysis, 'di ba? Kung ano yung saan ka profitable. Sabi ko nga ako, profitable ako sa support and resistance tulad nung ginagawa ko kay BTC. Kung mapapansin nyo yung trade ko kay BTC, yung TA ko kay BTC, pakita lang natin. Okay. So, kung mapapansin natin, ayan yung TA natin kay Toybits. Okay. No? Ano yung TA natin kay Toybits? No? Kailangan makuha ni Toybits yung 98,000, tsaka or si 97. Long position ako dyan. So, sa ngayon, hindi pa siya nakuha. No, etong area na to, no, ayan yung rejected natin for the bear market na siniset ko. No? Pero, ang hinihintay ko, etong area na to. Hanggat hindi to nakukuha, hindi ako magti-trade. Diba? Nag-trade ako ngayon sa may meme coin. Puro meme coin lang yung ginagamit ko ngayon. No? So, pero ang baba lang, 3 USDT, 2 USDT yung tinitrade ko, ganun. So, dahil naiinip lang ako kay BTC. Okay? So, ngayon, ganun tayo. Kahit naman, di ba, yung nakaraan, yung 10,000 pa yan, di ba? Hinihintay muna natin yun bago tayo mag-trade. Bago ako mag-trade. And then, pag nakuha yun, kahit pa paano, nakakapag-take profit ako. No? Hindi importante sa akin yung laging may trade. Yung sa BTC, hindi. Basta importante sa akin, makuha muna yung yung siniset ko. Okay? So ngayon, hanggang Sunday siguro or hanggang Saturday, titingnan ko to ngayon. Once na lumipad to, gagawa naman ako ng isang resistance na kung saan doon ako mag-short naman. Okay? So yun lang mga kapatid at saludo sa inyong lahat.